Ayun, nakuha ko na siya. Mas madami pang kain mo kayo. Hi guys! Welcome to today's another set ng video natin. So for today's video, another guest tayo para sa ating interview. So ngayon, ang kasama ko na yung aking kapatid na si Alvin. So alamin natin siya bilang isang tao. Bilang isang kapatid. At syempre, alamin natin kung ano yung mga pumapasok sa kanyang isipan sa magitan ng pagsagot ng mga tanong ko. So habang in-interview ko siya, ikakain kami na mangga and of course with asin. Kumakain ba kayo niyan guys? So kung hindi kayo kumakain, kumain kayo. Okay, so simulan na natin ang ating mga tanong. Handa ka na ba? Opo. Okay, handa ka na. So hindi ka naman napilitan yung mga pag-invite ko sa'yo. Hindi ka naman napilitan. Hindi. Okay, so parang kakain ka lang ha, hindi ka naman talaga sasapot. Okay, so ang unang tanong ko sa'yo, ilang taon ka na ngayon? I'm currently 23 years old. Wow, English! 23 years old. Okay. Nung bata ka, ano yung pangarap mo talaga sa buhay? Wala. Wala kang pangarap sa Hindi buhay? ko alam kung anong pangarap ko dati nung bata ako kasi syempre, musmus pa. Smooth ka pala na. Okay. Habuhay, anong kinakatakutan mo? Ang kinakatakutan ko is yung mawala yung mga magulang ko and syempre, mamatay na walang Diyos sa buhay. Wow. Ayun, sa lahat ng sinabi mo, sa buong buhay mo, yun yung pinakamaganda. Sunod. Kanina tinanong kita kung anong nakakatakutan mo, kinakatakutan mo. Ngayon, ano yung pinakamasaya nangyari sa buhay mo? Nung bata pa. Opo, nung bata pa. Siguro nung bata pa yung time na bininyagan. Laging tunay na binata na. Nag-loading ako dun ha. Okay. Huwag mo na i-explain. Gets ko. Next question tayo. Seryoso to ha. Sa edad mo ngayon, may naturo ba sa'yo ang buhay? Oo, meron. Ano yung naturo sa'yo? There's a lot of things na realization sa buhay ko. Just like? Yung mga times na kapag yung parang kailangan kong lumabas sa comfort zone ko. Wow, comfort zone. Okay. Tapos yung mga bagay na dati akala ko pag gusto ko makukuha ko agad, pero hindi pala. Kailangan may mga process pala na kailangan pagdadaanan. Doon ka natuto kasi siguro nung nag-aaral ka pa, lahat naman ang gusto mo ay nakukuha mo, di ba? Pero dahil sa buhay, dahil sa nangyari sa'yo, the real life talaga, ay talagang tuturuan kung ano ang dapat mo. Pero ngayon, nakuha ko na siya. Ewan ko ba kung ang seryoso sa mga tanong ko? Okay, may faith ka ba kay Lord? Oo, meron. So kailan nagkaroon ka ng faith kay Lord? When it comes ng siguro Parang mas madami pang kain mo kayo. nagkakaroon ng trials or pag nada-down or nagiging weak. Doon mas na-test yung faith mo kay Lord. Okay. Anong sitwasyon sa buhay mo na patunayan mo na mayroon ka talagang faith or pananampalataya kay Lord? Kapag nung time na malaya ako sa pamilya ko, nung nag-iisa ako, may times na akala ko wala akong makakapitan. Okay. And syempre, tao lang tayo, nanghihina. Tapos? So, yun, nung times na Kasi syempre, bago, nagsisimula pa lang ako sa
buhay ng isang aplikante. Parang na-test talaga yung trait ko and yung weakness talaga nandyan, pero si Lord the best. Okay, so doon sa nangyari sa'yo, masasabi mo bang love ka ni Lord? Oo naman, siyempre. Bakit mo yan nasabi? Kasi unang-una sa lahat, araw-araw akong gumigising, may humihinga, ganyan. And syempre, everyday may purpose si Lord sa buhay ko and sa family ko. Yes. Okay, so sa lahat ng pinagdaanan mo, sino ang unang nagtiwala sa iyong tao ang tinatanong ko pa? The number one, our mother. Bakit si Ma? Maliban sa sip-sip ka. Sip-sip ata. Syempre, ang ina ang nagluwal sa akin. Hindi, ang ina kasi, syempre, alam niya yung mga ang pinagdadaanan and feel, syempre, kumbaga parang ayaw ng ina natin na maranasan din natin kasi syempre, ayaw niyang nakikitang nahihirapan, kaya syempre pinapalakas tayo and yun, nagbibigay ng kanyang lahat ng makakaya, magbigay ng advice, maging positive sa lahat ng pagkakataon. Okay, dahil tayo ay nag-celebrate naman ng Mother's Day, ano naman yung message mo para kay Ma? Ang message kay Ma is unang-unang sa lahat, thank you kasi para saan? Thank you kasi sa pagiging the best nanay sa amin, kakapatid, and sa akin. Alam ko yung mga na-feel mo na yung kalungkutan dahil sa yung nangyayari sa pinagdadaanan natin. Yun, thank you kasi nandiyan ka para mag-support and yung magbigay pa ng palakasin ng loob ko dahil alam mo nga nanghihina ko and sorry kasi hindi pa natupad yung pangarap natin. Ano bang pangarap mo para kay Ma? Pangarap ko kay Ma, magbuhay doon niya. Meron ako doon. Yung na-feel ni Mala, may anak siyang seaman. Okay. Naintindihan naman kita. Darating yan in a right and in God's perfect time. Next question tayo. Proud ka ba na akong ate mo? Siguro. Oo. Bakit siguro lang? Ay, sorry. Nasa video pa tayo. Bakit siguro? Oo nga. Oo. Bakit? Ano ang nagawa ko sa'yo o sa buhay mo na talagang masasabi mo na proud ka akong ate mo? Kahit minsan maarte ako. At paano pala kapag maarte ako? Anong ginagawa mo? Daming ninanakit na utak. Pero love mo pa rin ako. Ay, dapat lang. Ano yung nagawa ko sa'yo? Paano mo nasabi? Inubos mo na talaga yung mga hindi ka man lang yan, balasa. Okay. Paano mo nasabi mo? Siyempre, unang-una sa lahat, support sa akin nung nag-aaral and siyempre, always, nagbibigay ng advice. Na-feel ko pagmamahal. Just kill head Mars ako. Okay, next question tayo. Kapag nag-asawa ba ako, iiyak ka ba? Oo. Bakit? Bakit iiyak? Kasi hindi ako makakakain ng handa mo pag nasa barko ako. Ayaw mo ako mag-asawa. Pero gusto mo na ba ako mag-asawa? Depende sa'yo. Kung gusto mo. Tiwala ka ba na kaya ako maging nanay in the right time? Siguro, wala. Kasi sa pagluto pala. Booking na. Kaya ko naman magluto ng itlog . Okay, next question. Kailan ka mag-aasawa? I have no idea.
Bakit? Halimbawa, pero nasa plan mo rin ba ang mag-asawa? Masapan ko rin. O kung mapapanood to ng girlfriend mo, anong message mo sa kanya? Ano? Hi, love. Kadurat. Anong message mo sa kanya? Ano? Mag-work muna tayo. Huwag mo na mag-asawa. Tulungan muna natin ang pamilya natin. Yan ang Ang tama. nagulang natin. Yes. At para sa sunod kayo naman na dalawa. Okay, next question. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, masasabi mo ba na matured person ka? Ano? Siguro hindi pa. Bakit? Kasi may mga times na nag-struggle pa rin ako sa mga pag-worry. Lahat naman ng tao nag-worry. Hindi, Ano ka ba? syempre. Robot ba tayo? Dapat ba kayo? Hindi, yung iba kasi yung yung nagiging worry ko. Warrior ka. Mm. Kailan mo masasabi maging matured person ka na? Pero pag may trabaho na ako. Kung nagtrabaho ka na. Kasi syempre, nagkakaroon ka na ng responsibility talaga para sa pamilya. Ready ka na ba sa responsibility? Are you ready for that? Oo. Paano mo nasabi? Okay. And na may tanong, yung mga tao nakakakilala sa iyo at gustong itanong din, pogi ka ba? Ha? Pogi ka ba? Nalata ba? Saang parte? Siyempre, mahirap din gumising pag gumising ng pogi. Okay, next question. Ano ang dahilan ng pag-gym mo? Pakita mo muna yung kadiri. Alam, ayaw ko talaga na, so diri. Para saan yan na pag-gym mo? For For entertainment for purposes? promotion. Dati kasi ako model ng bench. Okay, maraming salamat sa mga tanong ko sa iyo. Nasagot na hindi ko alam kung totoo ba yung sinasagot sa akin. Last question, anong magiging advice mo sa mga kaidanan mo na yung pinagdadaanan sa buhay? Seryoso to. For my advice to those aspiring seafarer like me, patuloy lang kayong mangarap at kailangan think positive palagi, and ang kailangan piliin niyo yung gusto niyo talagang yung pangarap na gusto niyo talaga at yung alam niyo masaya kayo, at syempre always maging ready sa mga possible na mangyayari kasi di lahat ng oras nasa masayang part tayo. Kailangan i-ready and maging focus sa lahat ng bagay. And yun lang. Okay, so bago tayo magtapos, sabi mga hello guys, welcome to this video. Hello guys, welcome to this video. Bye-bye! Sa mga kayong natutunan sa amin. Bye-bye!